So, yung in-upload natin doon ay how to subnet with PLSM. Ngayon, gagawin naman natin sa Packet Tracer. So, mas maganda talaga na i-apply natin para makita natin kung tama ba yung nandoon saka nandirito. So, gumawa ako ng topology. So, pares sa kanya. Tapos, yung IP address, nilagay ko din. So, ito yung IP address na gagawin natin. So, 204.15.50/24. So, create tayo ng 5 objective. So, dalawang 28 host, isang 14 host, 7, and 2. Alright, so, umpisa na natin. Alright, so sabi nga niya doon, magsisimula rin tayo sa pinakamalaki hanggang sa pinakamababa. So, since pares naman tong 28 host, so unahin na natin dito sa 28 host dito sa kabila. Okay? So, tingnan natin yung kanyang interface. So, FA01. So, umpisa na natin. So, enter and enable global config. So, interface FA01 and IP address is 204.15. So, sabi kasi niya 28 hosts. So, dito tayo magtatalo. So, dahil nilagyan ko na ng range ito, 15.50 to 31. So, yung doon sa ating tutorial, so, lecture doon ay meron tayong range na nilagay, di ba? So, itong 50, hindi natin pwede gamitin to dahil ito ay network address. So, itong 31 naman, hindi rin natin ito pwedeng gamitin na ilagay dito dahil ito naman ay broadcast address. So, ang pwede lang natin gamitin is 1 to 30. So, sila yung first usable IP address natin is 1. So, yung 1 to 30, sila yung usable IP address na pwede natin gamitin sa ating mga host. So, ito yung host natin. So, sample natin yan na host. Okay? So, pakita ko sa iyo kung bakit hindi pwede. Una, lagyan muna natin si 31. Okay, lagyan natin yan na 255, 255, 255, then 224. So, saan natin nakuha yung 224? Diba? Nandun din natin sa lecture natin. So, 224. So, dahil 224, ang katapat niya sa ating kamay ay 32. So, hindi siya, ayan yung niya, 224. So, itong 31, papakita ko sa iyo kung bakit hindi siya pwede dahil broadcast yan. So, pag in-enter natin yan, dapat meron siyang makikita ang ganyan BATMAS. So, hindi siya pwede kasi hindi siya usable. So, ang usable na IP address sa kanya ay 30. 30 o di kaya 1. So, 1, 2, 3, 4 hanggang 30. Kasi, 32 hosts yung kinuha natin dito sa increment is 32. And then, 28 hosts lang yung kailangan natin. So, meron pa tayong sobra na dalawa. Right? So, enter natin yan. Okay na. And then, shutdown. Okay. So, next tayo. So, okay na tayo, di ba, dito. So, dito naman tayo sa pangalawang IP address. So, 28 hosts. So, ganun din. Ganun din uli ang gagawin natin. So, tingnan natin yung interface. So, Ethernet 01. So, hindi ko. Global config. So, interface. Ethernet 1/0. Then, IP address. So, 204.15.5. Then, may nilagay na naman ako dito, di ba? So, 32. Ang sabi niya doon sa ating lecture, 32 plus 32 is 64 na. So, hindi natin pwede gamitin itong 32 dahil siya naman ay host. Tapos, hindi natin pwede gamitin yung 63 dahil siya naman ay broadcast. Yung 32, siya yung network. So, si 63, siya naman si broadcast. So, hindi natin pwede gamitin yung first at saka yung last. Ang pwede natin gamitin dito ay 33
to 62. Okay? So, enter natin yan. So, kailangan pa ba natin example? So, sample natin. So, 63. So, 255, 255, 255, then 22. So, enter natin dyan. So, hindi pwede. So, ganun ulit. So, pag si 32, hindi rin yan pwede. Para mas mabilis tayo, ang gamitin natin ay 33. So, enter na natin yan para sure. Enter. And then, now, shut down. Okay? Alright. So, okay na tayo. Then, next na tayo. So, ang next naman na gagawin natin ay itong si 14 host. So, si 14 host, so, ganun din. So, 64 plus 14 daw. Pero dahil walang 14, 16 lang. So, 64 plus 14. So, 79. Okay? So, kaya natin yan. Then, exit. Then, interface. Tignan muna natin yung interface niya. Ethernet 1, 0, then IP address. So, 214, 5, that, then, ang pwede natin gamitin dito sa range na ito is 64 to 79. So, pwede natin gamitin dyan is 65. So, 65, 255, 55, 255, 10, 240. So, saan natin nakuha yung 240? So, dapat idol, kung hindi mo napanood o hindi mo nabasa yung unang upload natin, basahin mo muna yun para maintindihan mo ng todo itong ating video dito. So, enter natin yan. Then, now, shut down. Okay? Then, okay na tayo sa ating 14 hosts. So, next naman tayo. 7 hosts. So, sa 7 hosts, ano naman yung yan yung IP at interface niya. So, exit. So, interface, FA01. The IP address is 204.15.5. So, ang range naman ng ating gagamitin dito is ang range na dito is 80 to 95. So, ang pwede natin gamitin sa range na ito ay 81 hanggang 94. So, hindi tayo pwedeng pass. Pag ginamit natin ito 95, hindi natin tanggapin, pati ito 80, hindi rin. So, kailangan talaga 81 to 94. So, gets mo ba, idol? So, gamitin natin yung 81. So, 255, 255, 255, then 240. Then, enter natin yan. Enter. And then, now, shut down. Okay? Then, okay na. Nagawa na natin yung 7 hosts, 14 hosts, 28 hosts, and 28 hosts. So, last. So, ang last, so madali lang yan. So, ito naman, ang range niya. So, ang range niya is 96 to 99. So, 100 pa yan. So, ang pwede natin gamitin dito is 97 to 98. Kasi dalawang host lang yan. So, exit. So, interface, FA00, IP address is 204.5 and 97. So, 97, 255, 255, then 252. Enter. And now, shut down. Alright. So, next tayo. So, exit interface FA00, IP address is 204.15.5, then 98, then 255, 255, 255, then 252. Enter, and then now shut down. Alright, so ganoon lang kadali idol. So, nagawa na natin yung 2 hosts. So, 28, 14, 7, and 28. So, yan yung ating
subnetting with PLSN. So, madali lang, di ba? So, pag nag-gets mo na to, sabi ko nga, napakadali lang nito, idol. So, napakasaya ng networking, lalo na kung nagigets mo na siya. Parang laruan na lang. Diba? Okay? So, ngayon, lalagyan natin siya ng routing protocol para i-test natin, para i-ping natin yung network na to, tapos ito, tapos ito. So, lagyan natin ng routing protocol. Kasi pag hindi natin nilagyan ng routing protocol, hindi niya makikita yan. So, let's say, so, 2, ping, 204, 5. So, tingnan natin po si 1. Kung ano yung lagyan natin dyan. So, si 30. Ping muna natin si 30. Si 30. Diba wala? Kasi wala tayo routing protocol. Gagawin natin, lagyan natin ng IP route 0000 and 5 and 97. So, enter and to show IP route. So, naka-IP route na tayo. Ito is static route. Okay. Exit. So, IP route 0000 0000. Then next hop is 4 and 5 and 98. Enter. Then show IP route. So, okay na. Meron na tayong parehas na static route. Okay. And then ngayon, try natin mag-ping. So, do ping 204.15.5.30. Oh, diba? Meron na siya. 80%. Ulitin natin. Oh, 100% na siya. So, try naman natin si kapila. So, si Ethernet. Siya si 63. Siya si 63. Enter. Galing, no? Oh, diba? So, okay na. Okay. So, dito, nilagay ko ata dito na IP address. So, hindi ko alam kung gagana yan, pero tingin ko gagana naman yan. So, tingnan natin si 66. Pasok naman siya sa range ng ating 204, 5, and 66. Enter. So, dapat papasok siya kasi pasok naman siya doon sa ating range. Ayun, pumasok nga. Ayun, o. Kita mo. Yun. So, yun lang. Madali lang, di ba? How to subnet with PLSN. So, nagawa natin yung topology. Ito. Tapos, nagawa din natin yung mga objective. So, kahit anong IP address yan, idol, kung alam mo na ang basic, so kahit saan ka galing, ay kaya natin yan. Alright.